Takutin mo ako. Meron nga po sigurong tao na masasabi nating lapitin ng mga multo. At isa na yata ako doon. Nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan sa akin nang ako ay makagraduate ng college at magsimulang magtrabaho. Nagtiyaga akong manirahan mag-isa sa iba't ibang apartment. Oo, paiba-iba ako ng apartment dahil nung una sa hindi malamang dahilan ay kung bakit lahat ng natitirahan ko ay may nangyayaring kababalaghan. Imposible naman yata na sa 3 apartment na tinirahan ko, lahat ng mga yon ay may nakatirang multo. Ako si Polly at ganito po ang mga nangyari sa akin. Masaya ako dahil natanggap ako bilang isang researcher sa isang TV network. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa pinagtatrabahuan ko na yon, kaya nagdesisyon na kung mag-rent ng apartment malapit sa aking workplace. Tuwing weekends ay may pagkakataon naman ako na umuwi sa amin, kaya hindi ako nakakaramdam ng pagkalumbay sa pamilya. Paminsan-minsan pa nga, dinadalaw nila ako sa apartment ko mismo para ako ay kumustahin. Unang nirentahan ko ay may 2 kanto lang ang layo sa aking trabaho. Maliit, pero malinis at okay naman ang presyo. Ngunit pangatlong gabi ko pa lang doon, isang kababalaghan agad ang nangyari. Nang gabing yon, hirap na hirap akong makatulog. Kung bakit hindi ko mahanap ang komportabling posisyon para makapagpahinga na sana. Pilit kong pinipikit ang aking mga mata pero hindi ako talaga dinadalaw ng antok. Nang maya-maya, may naaninagan ako sa paanan ng aking kama. May dumaan. Sa naaninagan ko, parang bata ito. Napaupo ako bigla sa takot. Dali-dali kong binuksan ang ilaw. Wala akong nakitang tao. Sarado rin naman ang pinto. Pero nang mapatingin ako sa bintana, nagtaka ako bakit nakabukas ito. Sumunod na gabi ay naulit ang pangyayari. Hindi ako makatulog. Paikot-ikot ako sa aking kama. Maya-maya, ayan na naman siya. Mukhang hindi na ito guni-guni. Madilim sa loob ng aking kwarto. Pero may konting liwanag pa naman para maaninagan kung may ibang tao sa loob. Ayun, dumaan na naman ang bata sa paanan ng aking kama. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ako gumalaw. Nakiramdam ako. At nagulat na lang ako nang biglang may humawak na isang malamig na kamay sa aking leeg. Nadagdagan pa nga ang takot ko nang biglang bumukas mag-isa ang aking bintana. Nakakatakot. Napatitig ako sa bintana na hinahangin-hangin pa ang kurtina. Hindi ako nakatiis. Lumipat ako ng ibang apartment. Nakakita naman ako ng isang apartment na malaki-laki ng kaunti kumpara sa una. Maaliwalas dito. Mas okay ito kumpara sa una kong inupahan. Matapos ang buong maghapong trabaho, pagod akong umuwi. Kumain na ako sa labas dahil hindi ko na kaya pang magluto sa bahay. Para matutulog na lang ako pag-uwi. Pagbukas ko ng pinto, kung bakit biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa apartment. Maaliwalas nga ito sa umaga. Pero bakit sa gabi, parang nakakatakot na ang dating nito. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa doon. Pilit kong hindi pansinin ang aking nararamdaman. Mga ilang araw na ganun ang pakiramdam ko sa tuwing umuwi ako ng gabi. Nakakatulog naman ako, pero kailangan ko munang maramdaman ng takot bago ako makapagpahinga. Hanggang isang gabi, may nangyari na namang kababalaghan. Ang aking kama ay nakatapat sa pinto ng aking kwarto at kapag bukas ito ay makikita ang sofa sa sala. Ako ay naalimpungatan. At nakita kong nakabukas na ang pinto ng kwarto ko. Bumangon ako at sinara ko ito. Maya-maya, biglang bumukas itong mag-isa. Napaupo ako sa aking kama at sinilip ko ang sala kung may tao. Wala naman. Pero kapansin-pansin ang kulay ng sala
na kahit madilim ay nahaluan na ito ng pula. Ngayon ko lang nakita na ganun ang sala. Sinara ko ulit ang pinto. Ngunit bumukas ulit itong mag-isa. Pagtingin ko sa sofa sa labas, may nakaupo na sa sala. Tinindigan ako ng balahibo. Pilit kong kinakalma ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto ko at sinara ito. Pagbalik ko sa kama, kinuha ko ang aking kumot at nagtalukbong. Pero sa aking paghiga, may nabangga ako na nakahiga sa aking kama. Hindi ako ulit nakatagal sa apartment na yon. Nakakahiyaman pero lumipat ulit ako. Hindi ko na lang sinabi kina mama at papa. Sa pangatlong apartment na inupahan ko, naging advance ako mag-isip. Unang gabi ko doon ay natulog akong bukas lahat ang ilaw. Ayoko nang may maranasan na kababalaghan. 2 linggo akong ganito tuwing gabi at walang nangyayaring kababalaghan sa akin. Kaya nakampante ako. Pero may mangyayari pa rin pala. At ang malala pa dito, may nagpakita pa rin sa akin kahit bukas na ang mga ilaw. Nananaginip ako na may isang matandang babae na nakatayo sa aking harapan. Bigla ako nagising at nang mapatingin sa aking kanan, nandun na ang matandang babae na nakita ko sa aking panaginip na nakatayo, na para bang tinititigan niya ako ng maigi. Wala akong maaninagan ng mga binti nito. Binato ko ng una ng matanda, ngunit tumagos lang ito. At para bang usok na bigla na lang nawala ang multo. Stress na sa trabaho, stress pa sa mga multo. Ano ba tong lugar na to? Kung bakit kahit saan ako magpunta ay may nagpapakitang multo? Isa akong researcher, kaya nag-research ako sa mga ganitong klase ng pangyayari. At ayun na nga, may mga tao talagang lapitin ng multo. At ang taong lapitin ng mga multo ay mga taong mababait. So mabait pala ako? Sabi ko sa aking sarili. Oo, lapitin ng mga multo ang mga taong mababait dahil sa kagustuhan ng mga ito na sa iyo humingi ng tulong. Ito ang mga multong namatay sa hindi pa itinakdang oras kaya hindi pa sila matahimik. Pero kalaunan ay napagtatanto nila na kailangan na nilang tanggapin ang kanilang kapalaran at dapat ay magpahinga na. Kaso, hindi nila kaya ito mag-isa. Kaya kailangan nila ang tulong ng mga taong nabubuhay. Simple lang naman ang dapat gawin, ang magtirik ng kandila. Sinubukan ko itong gawin. Nagtirik ako ng kandila sa tabi ng aking kama. Mukhang tumalab ang aking ginawa. Walang nagparamdam sa akin ng gabing iyon. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang isipin ang mga nangyayari, kaya sa ika-4 na pagkakataon, lumipat ulit ako. Ginagawa ko na lang magtirik makaminsan bago matulog. At simula nun, ay wala nang kababalaghan akong naranasan. Takutin mo ako.